Good day mga bro, today is mag-unbox tayo ng ating action camera. Ito ang Akaso V50 Pro. Alright, so kung makikita nyo yan, ito siya. So yan, kung makikita nyo, meron siyang nakarap siya para safe yung transportation or yung delivery. Pero kung mapapansin nyo is wala siyang bubble wrap dito sa may ilalim at sa ibabaw. Yan, just in case mahulog yung item natin, possible talaga na may mabasag sa kanya. So kulang yung packaging. So sige, tignan natin kung gaano kaganda ang action camera na ito. Tanggalin natin siya dito sa kanyang wrap. Yan. Kung makikita nyo sa box nya, yan, maganda yung kanyang box. At kung mapapansin nyo, meron siyang nakalagay na brown box dito sa may gilid. At ito yung kanyang microphone. In order natin to kasabay ng action camera. At meron din siyang remote control. Yan, kung makikita nyo, remote control na action camera. Yan, ito yung ano niya, Akaso V50 Pro. Yan, meron siyang features dito sa baba. Waterproof siya kapag nilagay niya sa waterproof casing. At hindi waterproof yung camera mismo, hindi kagaya sa ibang kilalang brand. So yun, ito yung features, waterproof, touchscreen, at meron siyang electronic image stabilization, which is good para sa mga action camera natin, para hindi siya ganun kaalog at hindi masakit sa mata. Ito pala yung kanyang microphone. Ayan, USB type microphone na exclusive para lang sa Akaso V50 Pro, kasi meron ding microphone na Akaso V50 Elite at Akaso na ibang model. So yan, USB type na microphone. So sige, at tignan na natin kung ano yung laman ng box at kung ano yung mga accessories na kasama ng action camera na ito. So kapag bumili kayo ng action camera nito, hindi kasama yung kanyang microphone na external. I-order nyo na lang at isabay nyo kapag nagpa-deliver na ng action camera. So yan, kung makikita nyo, yan yung kanyang, ito yung kanyang box. At nakalagay siya sa kanyang transparent na plastic sa ibabaw at black na box sa ibaba. At nilagyan din siya ng tape sa magkabilang gilid para hindi matanggal yung clear na plastic box sa ibabaw. At yung camera mismo ay nakalagay din sa kanyang action camera mount sa loob ng box. At yung mismong camera ay nakalagay din sa kanyang waterproof casing. Yan. So tanggalin muna natin itong plastic cover. Ayan. So ayan, medyo mahirap na siyang tanggalin kasi yan, talagang naka-insert siya dito sa kanyang action camera mount sa ibabaw ng box. At nilagyan din siya ng rubber. Ayan, kung makikita nyo, talagang mahirap siyang tanggalin at hindi yan basta-basta mahulog in case na mahulog yung ating item.
Ayun, so yan, maganda yung kanyang casing. Ayan, dito siya nakalagay. Kung makikita nyo, mayroon siyang rubber. Hindi yan basta-basta natatanggal. So, tignan natin kung ano yung mga accessories na kasama. So, nga pala, ang kamerang ito ay meron na maraming accessories na kasama. Compared sa ibang brand na wala masyadong accessories. So, yan, meron siyang helmet mount or pwede mong gamitin yun na pang mount sa part ng motor o kaya bisikleta. Meron din siyang remote control para makontrol mo ang pag-capture ng picture at pag-capture ng video. At ito yung kanyang pang-adjust, pang-higpit at pang-luwang sa kanyang mga tornilyo. Yan, mga accessories meron din. Tsaka ayun, ito yung kanyang USB cord. Ito yung gagamitin mo kapag nag-charge ka or kapag nag-transfer ka ng mga files sa computer or sa kung saan storage mo siya ililipat. So yan, USB type. Kita. Yan. So just in case masira ang cord, pwede kayong bumili, merong mga aftermarket na cord. So ito yung kanyang strap. Ito yung nilalagay dun sa remote control. At syempre, hindi mawawala ang kanyang battery. Ito yung kanyang battery. Alright, kita nyo. So napansin ko lang dito is medyo maliit siyang konti dun sa battery na gamit ko sa iba kong action camera. Ayan, kung makikita, pasensya na at medyo hindi pala malinaw yung kanyang information. Alright, so ayan, meron din siyang ibang accessories dito. Ayan, marami siyang mga kasamang accessories. At meron din siyang handlebar mount. Ayan. At syempre, may kasama pala itong charger, yung battery charger. Ito yung isang importante talaga na part ng accessory ng isang action camera, battery charger, kasi sa ibang brand walang ganito. At yun, merong pampunas at mga wires. Ayan. At strap. At meron din mga kasamang velcro. So, ayun. Yun. Ito ang maganda. Meron pala siyang dalawang battery. Yan, kung makikita nyo. Yung isang battery is nakarap pa. Yan. So, dapat muna natin itong i-charge. At meron din siyang kasama na pampalit at extra doon sa ating takip ng ating waterproof casing. Just in case na masira ang ating casing. Alright. So, meron pa pala. Meron pa pala siya mga accessories dito. So, ito. Yan. At syempre hindi mawawala ang kanyang frame. Ito yung gagamitin natin pang mount sa helmet, especially kapag hindi naman underwater yung gagamitin natin camera. Yan, pangkabit lang sa helmet. Yan, panglagay sa helmet or basta hindi lang pang tubig na capturing. So, syempre hindi rin mawawala ang kanyang manual. Alright, so kung meron siyang mga QR code dito sa loob at kung hirapan kayo sa paggamit ng camera, tingnan nyo lang itong manual at magkakaroon din kayo ng idea at guide kung paano i-operate itong action camera. So, sige, tignan natin yung loob ng camera mismo at ng waterproof casing. So, yan, kung mapapansin nyo pala, yan. So, iba yung setup ng camera ito kasi yung kanyang on at yung kanyang off at record button is nasa ibabaw at yung kanyang waterproof casing is merong nakalagay na rubber or foam sa gilid at yun, kung mapapansin nyo, black siya. Yan, so yun, may nakalagay pa talaga na plastic dun sa kanyang screen at nakalagay din na may nakalagay din na plastic sa kanyang lens. Ito yung kanyang micro SD port at USB charging port sa gilid. Ito yung kanyang parang yan, para siyang lagayan ng kanyang screw type na mount. At
Yan, makikita nyo yun, ito yung kabuuan ano niya. Tapos dito naman nilalagay yung kanyang battery. Wala siyang battery na nakalagay. At mas maganda yung walang battery kapag nagpa-deliver ng action camera, para safe na safe yung item natin, para iwas sa pagsabog while naka ano siya, in transit. So yan yung feeling kapag hinawakan mo itong action camera nito, is para siyang rubber. At ito naman yung kanyang speaker, ito ang kanyang switches, on off at recording. At ito namang banda is yung wifi indicator. Ito yung kanyang speaker, and dyan mo insert kapag ka magma-mount ka lang dun, gagamitin mo yung screw. So lagyan na natin ng battery para ma-try natin at masubukan natin yung kanyang pang ibang mga settings, at ma-set natin siya based on our desired settings. So advice ko lang bago nyo gamitin tong camera is full charge muna talaga yung full charge muna yung battery. Pero sa ngayon kailangan muna natin i-insert yung battery para matignan natin yung loob kung gumagana ba siya, at titignan din natin yung mga settings ng camera nito. Yan, so napansin ko lang mas mabilis siya mag-load compare dun sa isa kong camera. Yan, so tanggalin ko na lang itong plastic. At yan, so maganda yung kulay, matte gray, para siyang rubberized na action camera. So eto na siya. Check ko lang yung default or yung company settings ng action camera na to, at isi-set natin siya based sa ating preference. Depende na yan sa gusto niyo. Ito pala, inopen ko yung wifi, at ito yung nagpa-pop up sa screen. Nakalagay dito yung brand ng action camera at yung password mismo. At kapag nag-open kayo ng wifi, magbi-blink yung kulay blue na ilaw sa ibabaw. Yun yung wifi indicator, which means na naka-open yung wifi ninyo. At kung kailangan nyo namang i-off yung ating wifi, hindi siya basta-bastang na-off sa kung alin mang mga buttons dito sa ating action camera, kailangan nyo munang i-off yung camera mismo at i-on ulit para ma-check nyo yung iba pang mga settings. So yan siya, hindi na-off yung wifi kapag tinap mo yung screen or nag-click kayo sa mga buttons. So kailangan nyo munang i-off. Ayun. Huwag kayong mag-alala kapag nag-off naman kayo ng action camera. Sandali lang naman, mabilis lang yung pagka-off at yung loading niya. So makikita nyo sa screen niya, maganda yung quality. Screen pa lang yan, at hindi ko pa na itatry yung kanyang video quality at ng picture quality. So search muna natin, explore muna natin yung iba pang mga buttons at settings niya, kasi hindi ko pa rin alam masyado yung kanyang pasikot-sikot, kasi nga kaka-deliver lang din ng camera. So sa video resolution, meron siyang 4K at 30 frames per second. Meron din siyang 2.7K at 30 frames per second. At syempre hindi nawawala ang 1080p at 60 frames per second. 1080p at 30 frames per second. At ang kanyang high definition na recording na 720p at 120 frames per second. Ito yung resolution na kapag nag slow mo ka sa video. At lastly, meron din siyang 720p at 60 frames per second. So ayun. At maliban dun sa kanyang mga resolutions, pwede rin kayo mag-select kung gaano ka wide yung view ng inyong camera. Meron siyang ultra wide or super wide, merong wide, narrow, at yung normal na recording lang, normal screen. Ayan. So pwede nyo ring i-open yung kanyang stabilization mode, at pwede ring i-set nyo ang kanyang diving mode.
at iba pang mga settings dito. So meron din siyang noise reduction. Hanapin nyo lang dito sa settings. Pasensya na parang hindi naman ganun kalinaw sa camera, hindi makita yung settings, and hindi talaga makita. So ayun, so malalaman nyo rin naman yun kapag bumili kayo ng ganito. Marami siyang mga settings na ma-explore at matatry ninyo. At isang masasabi ko lang dito sa action camera na to, kahit hindi ko pa siya na-try, maganda yung kabuuang action camera, at maganda yung kanyang waterproof casing, at marami din siya mga accessories na kasama, which is good compared dun sa ibang camera na mamahalin. Well, kilalang brand, pero ito ay masasabi ko na perfecto para sa ating mga nagtitipid at saka wala masyadong budget. Ito yung masasabi natin na budget meal na action camera, kasi hindi siya ganoon kamahal, pero pasok sa ating mga bulsa, dahil kahit hindi siya ganoon kamahal ay maganda naman yung kanyang video quality, yung kanyang picture quality, at masasabi rin natin na maganda rin yung kanyang audio quality. Base sa napanood ko sa ibang mga YouTube videos, maganda yung internal microphone, at maganda rin yung kanyang external microphone. And so yan, kung makikita na marami pa siyang settings na may explore. So depende na yan sa anong gusto nyong settings. Ayan. So siguro hanggang dito lang muna, at sa susunod na video ay ipapakita ko kung gaano kaganda ang resolution at yung kanyang quality kapag nasa ilalim siya ng tubig. So sa ngayon is hanggang dito lang muna, since ito ay pag-unbox lang muna.